Bakit kapag may mabigat na tanong, ang sagot lagi deny at iwas? Instead na, sige, i-verify natin. Kasi ito yung pattern na paulit-ulit. May issue, may request ng verification, tapos ang ending natatabunan. Nakakalimutan ng tao, next issue na naman. Halimbawa, noong Senate hearing, may alegasyon tungkol sa tattoo ni Paulo Duterte. Ang malinaw sa record, inamin niya na may tattoo siya pero tumanggi siyang ipakita o ipa-document. Privacy daw, lawyer daw. Tapos na, lipat na sa ibang balita. Tapos ganito rin yung vibe na hair follicle test issue kay President Bongbong Marcos. May nananawagan ng test para linawin, ang sagot naman, hindi raw kailangan, hindi raw connected sa public trust. Again, deny, again, iwas, again, move on ang news cycle. Linawin ko, hindi ito hatol, hindi ito akusasyon. Ito ay tanong sa leadership. Kung public trust ang puhunan mo, bakit ayaw mong magpakita ng verifiable transparency? Kaya mga kabalik, mga ka-mind shift, isip-isip tayo. Papunta tayo sa susunod na halalan, ang tanong, sino ang iboboto natin? Sino ang pagkakatiwalaan natin? Maging matalino, maging mapanuri. Huwag tayong team kulay. Team verification tayo, team accountability. Bantayan natin ang record. Bantayan natin ang sagot nila kapag may tanong. At bago tayo mag-share, bago tayo maniwala, verify muna. Comment nyo, privacy lang ba talaga o may pinagtatakpan?